Bahagyang tumaas ang presyo ng itlog sa merkado, dulot ng mababang supply dahil sa pagtama ng ilang sakit sa mga manok. Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang mahigpit na pagtutok dito. Nagbabalik si Vel Custodio sa sentro ng balita. Tinututukan na ng Department of Agriculture ang bahagyang pagtaas ng presyo ng itlog sa merkado. Kasunod ito ng pagbaba ng supply ng itlog dahil sa ilang mga sakit na tumama sa manok, kabilang ng inclusion bad hepatitis o IBH at infectious laryngotracheitis o ILT. Ilan sa mga dahilan ng nasabing sakit ay ang breed environment, kinakain at stress level ng mga inahin. Maraming factors. Normally, ang maganda is 95%. Ibig sabihin, kasi ang isang layer nangingitlog yan once a day ng itlog. So, pag minsan hindi siya mangingitlog, depende kung anong problema o anong environment na meron sa kanya. Sa tala ng DA, hindi umaabot sa 90% ang production ng itlog mula sa poultry farms. Sa Central Luzon at Southern Tagalog ang nakapagtala ng mga naturang sakit. Pero tiniyak naman ng kagawaran na pangkaraniwang sakit na ito ng mga manok at madali ng kontrolin dahil may mga available ng gamot para rito. Nandito ako ngayon sa isang egg room sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa owner, sapat naman daw ang supply ng mga itlog at wala ring sakit ang mga manok. Pero naghihigpit nga lang sila sa pagpapasok sa mga poultry farm para hindi rin makapasok ang anumang mga sakit. Bagamat bahagyang tumaas ang presyo ng itlog, ayon sa DA, hindi dapat umaabot ng 12 piso ang presyo nito. Kasunod ito ng mga ilang tindahan na nagbebenta umano ng itlog na umaabot ng 12 pesos ang large. 8 pesos lang kasi ang prevailing price ng medium egg batay sa bantay presyo ng DA. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng supply ng itlog dahil sa sakit, marami namang pumasok na parent stock sa layer industry. Yung earlier projection ng sa egg board at saka sa layer industry ay dapat maganda talaga yung performance ngayon. So, pero at the same time, yung industriya din, meron din silang regular culling na ginagawa para i-control din nila yung kanilang production. Samantala, hinihintay na lang ng DA ang paglabas sa Certificate of Product para sa controlled release ng bakuna kontra avian influenza o bird flu. Yun nga, nasubmit na yung document sa FDA last March 12. So, nasa FDA and hopefully very soon they can issue already the CPR, yung Certificate of Product. Sa Mayo naman inaasahan ng commercial rollout ng bakuna kontra African swine fever. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.